Nagtanong si Mr. Zhang kung kamusta na ang ginagawang preparasyon. Sumagot si Zhang Feng na ang 5th, 6th at 7th Master ng Black Wind ay umalis na kasama ang 3,000 mga mountain bandits, at ang mga iyon ay maghihintay lang malapit sa kampo ng Yan Family Army. Good sambit ni Mr. Zhang, gusto niya rong gamulong ang ulo ng lahat ng mga members ng Zhang at Yan family, ang mga iyon ay magbabayad sa pagkuha sa buhay ng kanyang anak. Dumugtong si Huyo na gagawin din ng kanilang Lin family ang kanilang best upang maipaghiganti si Brother Heng Yan Ruzo. Dugtong niya sa kanyang isip, gusto niya rong malaman nito ang pakiramdam na maging balo, ngunit siya sa kabilang banda, ay mananatili pa ring wife o daughter-in-law ng Zhang family. Sumapit ang gabi at ang eksena ay lumipat sa City Lord's Mansion. Sa loob ng kanyang quarters, ay makikitang nagko-cultivate si Jiang Han. Gamit ang Mystic Yellow Spell of Blessing, siya ay nag-cultivate ng walang kapaguran. Sa nagdaang 3 araw ang Mystic Yellow Spell of Blessing ay tuluyan ng nag-circulate sa kanyang buong katawan na gawa niya ng maabsorb ang spiritual energy ng mundo, at sa ika-4 na araw, sa wakas siya ay tuluyan ng nag-breakthrough patungo sa 7th rank. O sambit ni Xiang'er Master, so nagawa na raw pala nitong mag-breakthrough, ang akala niya ito ay magpapatuloy pa sa pagko-cultivate hanggang sa last minute. No way, tugon ni Jiang Han, kung siya man ay hindi nagtagumpay sa gabing ito kailangan niyang umasa rito kahit na gaano pa siya ka-reluctant. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Xiang'er, napatanong kung mayroon ba siyang anumang bagay na maaaring maitulong. Umano'y kung mayroong kahit na ano man gagawin niya. Alright, tugon ni Jiang Han, siguraduhin daw nitong hindi nito babawiin ang binitawan nitong kataga. Ano sambit ni Xiang'er, siya raw ba ay hindi nito pinagkakatiwalaan? Well, tugon ni Jiang Han, talaga rong ito'y pinagkakatiwalaan niya, kaya ngayon gawin nito ang isang bagay para sa kanya. Sumagot si Xiang'er na gagawin niya ang kahit na ano. Well, lahad ni Jiang Han bago ang battle, ito ay maghatid ng regalo sa Zhang at Lin family. Sa ika-5 araw ay mayroong kumalat na chismis sa buong Piaozu City, at ang chismis na ito ay patungkol sa eldest daughter ng Lin family na si Lin Huyu. Siya raw ay mayroong hidden disease. Nang marating ni Huyu ang residence ng Zhang family ay agad niyang ibinaba ang kanyang hoodie. Brother Feng, bungad niya, siya raw ay tumungo rito upang makita ito. Umano'y mayroong kumakalat na chismis patungkol sa kanya, siya raw ay natatakot na baka ma-misunderstood nito. Sa kasamaang palad siya ay sinampal lang ni Zhang Feng. Sumigaw na lumayo ito sa kanya. Ano, binabalak daw ba nitong ikalat ang sakit nito sa kanya? Sumagot si Huyo na iyon ay hindi totoo. Brother Feng, malamang daw na ito ay kagagawan ni Jiang Han, malamang na iyon ay ang siyang nagkalat sa mga kasinungalingang iyon, sinusubukan nung maghiganti sa kanya. Gayunpaman, nagtanong lang si Zhang Feng kung papaano naman ba nito naisip na siya ay maniniwala. You wretched woman, muntik niya na rong makalimutan, na niinakit nito si Jiang Han noon upang manakaw lang ang medicine recipe ng Jiang family. Nagpakawala ng isa pang tadyak, idinugtong na tapos ngayon, ni hindi pa nga lumalamig ang abo ng kanyang kapatid, siya inaakit na rin ito at sinusubukang sirain ang kanyang pangalan. Umano'y bukas tatambangan niya ang Jiang family para sa kapakanan ng reputasyon ng Lin family, kung kaya mas maiging lumayas ito sa harap niya, sapagkat ang ito'y makita lang ay nagpapaalsa na sa kanya. Thus si Huyu nga ay pinalabas niya sa Jiang residence. Napahawak si Huyu sa kanyang pisngi, inilahad na ang lahat ng mga lalaki ay pare-pareho lang, ito'y hinding-hindi niya mapapatawad. Sa sumunod na araw, pagsapit ng madaling araw ay lumipat ang eksena sa isang kabundukang matatagpuan sa likod ng residence ng Yan family, at dito, ay makikita si Xiang'er at Jiang Han. Sir, sambit ni Xiang'er, si Lin Huyu raw ay umalis sa capital overnight. Iyon daw ba ay alam mo na? Iyon daw ba ay dispatch nila? Sa kanyang isip ay napasabi si Jiang Han na magmula nung ma-promote ang babaeng ito ang personality nito ay tuluyan ng nagbago. Inilahad kay Xiang'er na iyon ay hindi na kailangan pa. Umano'y para sa mga taong katulad ni Lin Huyu na pinaka-pinahahalagahan ang sariling reputasyon higit sa lahat, ang nangyari doon ay ang siya ng pinakamalalang bagay na maaaring mangyari. Besides, ang eksistensya nun ay maaaring maging tinik sa pagitan ng Lin at Zhang family. Sir, sambit ni Xiang'er, ito raw ay napaka-amazing. Yung mga rumor na ikinalat nito sa mga patungkol sa pagkakaroon ng hidden disease ni Lin Huyu, ay nagdulot upang iyon ay mapuwersang lumayas sa syudad. Hey, tugon ni Jiang Han, ang karakter ng isang tao ay ang siyang nagdidikta sa kanyang kapalaran, at sa karakter ng babaeng iyon, natural lang na hindi nun kayang i-handle ang ganoong uri ng chismis patungkol sa kanya.
Karakter patanong na sambit naman ni Xiang'er kasabay ng pagkurot sa magkabilang pisngi ay inilahad ni Jiang Han na ayos lang kung hindi nito maintindihan ang kailangan lang nitong malaman maaari nitong gawin ang kahit na anong gustuhin nito at hanggat hindi lang labag sa sarili nitong mga prinsipyo, wala itong dapat na ipag-alala. Hasambit ni Xiang'er sa kanyang isip kahit na ano mang gustuhin niya bilis tawag ni Jiang Han ito raw ay sumunod na sa kanya, mayroon pang malaking battle na naghihintay sa kanila sa araw na ito. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Xiang'er inilahad sa kanyang isip, na ang gusto niyang gawin ay ang sundan ito sa magpakailanman. Ang eksena ay bumalik sa residence ng Zhang family dito ay sinabi ni Zhang Feng na nakumpirma niya na, si Jiang Chanhe ay umalis na kasama ang kanyang hukbo. Very good tugon ni Mr. Zhang sa wakas ang mga iyon ay tuluyan ng kumagat sa pain pinatay ni Jiang Han ang kanyang anak, papatayin niya rin ang ama nun bilang kabayaran. Sinabi ni Mr. Lin na ang Jiang Han na iyon ay gumamit ng backhanded tactics upang humiliate ang kanyang anak at nagdulot ng rift sa pagitan ng kanilang mga family iyon ay papatayin niya let's go, order naman ni Mr. Zhang. Jiang Han sambit ni Zhang Feng sa kanyang isip ang sapot ay nailatag na, naghihintay na lang sa pagkahuli nito. Sa itaas ng bubong ay makikita si Senior Si sa kanyang isip ay napatanong kung alam na ba ng fellow na iyon ang patungkol sa bagay na ito, iyon daw ba ay dapat niyang sabihan. Ang eksena ay lumipat sa kabundukang matatagpuan sa likod ng residence ng Yan family sinindihan ang sulo at ganito ang naging reaksyon ng mga sundalo, nang makita ang ulo ng dragon. Lumalabas na ito pala ay parte ng patuntungan, kung saan kasalukuyang nakatayo si Jiang Han sa harap nila. Sa malakas na boses ay nagutos si Jiang Han na buksan ang mga kahon na nasa harap nila, isang bagay namang agad na isinagawa ng mga sundalo. Ano sambit ng isa bagong baluti at sandata inilahad ng isa na siya ay hindi pa nakakakita ng ganitong uri ng material noon umano'y kumpara rito, ang mga city guards equipments ay magiging basura. Sinabi ng isa na mayroong pangalan niyang nakaukit dito, sinabi ng isa pa na ang sa kanya rin. Inilahad ni Jiang Han na ang mga baluting nasa kahon ay tinatawag na black-scaled armor habang ang mga espada naman ay tinatawag na black-scaled swords, at ang mga ito ay ang mga regalong ihinanda niya para sa mga ito. Bawat piraso ng baluti at espada ay mayroong pangalan ng mga itong nakaukit, ang lahat ay one of a kind. Ang mga sundalo ay na-touch sa kanilang narinig idinugtong ni Jiang Han na ang lahat ng ito ay nagmula sa dragon na ito inilahad sa 500 mga sundalo na magmula sa araw na ito ang mga ito at ang kanyang Black Armored Dragon Army ay magiging isa ng Brothers in Arms magmula sa araw na ito, ang mga ito ay magiging parte na ng Black Armored Dragon Army. Ang mga sundalo ay nagsihiyawan sa kanilang narinig, sila raw ay lalaban hanggang kamatayan. Next putol ni Jiang Han ang mga ito raw ay haharap sa kanilang first battle bilang Black Armored Dragon Army sa battle na ito ang mga ito ay maaaring mamatay, ang mga ito raw ba ay natatakot? Hindi mariing tugon ng mga sundalo gudlahad naman ni Jiang Han sabay tanong, kung nakikita ba ng mga ito ang stone tablet na ito? Kapag ang mga ito ay namatay maaaring hindi na ma-retrieve pa ang mga katawan subalit ang pangalan ng mga ito ay uukit dito, nang masilayan ng mga tao sa hinaharap. Gayunpaman hindi niya hinihiling na ang pangalan ng mga ito ay maiukit dito ng magkasama hiyaw ng mga sundalo ng magkasama sila ay lalaban ng magkasama bilang brothers in arms, at mamamatay ng walang anumang pagsisisit panghihinayang. Sa isang mataas na parte ng mismong lugar ay mapapansin ang presensya ng isang individual na mapag-aalamang si Senior Si, ganito ang kanyang naging reaksyon sa kanyang nasaksihan. Hasambit ni Jiang Han ito raw ay maghanda ng makonquer ng Black Armored Dragon Army nagtanong si Xiang'er, kung sila ba ay magpo-provide ng suporta sa carriage ng Jiang family. Hindi tugon ni Jiang Han siya raw ay tutungo sa army camp ng Yan family siya ay nakapagpadala na ng regalo sa carriage ng Jiang family habang ito naman, ay mayroon pang isang dagdag na misyon. Ang eksena ay lumipat sa isang valley kung saan makikita ang mga carriage ng Jiang family, na kargado ng mga herbs at iba pang uri ng mga medicinal materials. Sa itaas ay makikita ang presensya ni Mr. Zhang, kasama ang ilang mga boss at members ng Blackwind. Ang nasa itaas ay ang big boss ng Blackwind isang rank 7 martial master, kilala sa bansag na Poison Tooth. Inilahad na bukod kay Jiang Chanhe ay mayroon pang 6 na mga guards na nasa Pulse Invigoration Realm ang ibang natitira ay mga hamak lamang na Focus Energy Realm Cultivators, ang mga ito'y walang anumang panama sa kanila.
Mapag-aalaman na si Mr. Zhang pala ay isa ring rank 1 Grandmaster, very good lahad niya once na ang mga ito ay makapasok na sa kabundukan, ang mga ito'y wipe out nila. Sa sandaling iyon ang grupo ni Feng ay aatake na rin sa army camp ng Yan family sa likod, ay mapapansin ang iba pang mga members ng Black Wind. Ang kalbo ay ang second master ng Black Wind, isang rank 5 martial master kilala sa bansag na Mad War. Ang babae naman ay ang third master, isang rank 3 martial master, at kilala sa bansag na Crimson Beauty. Sa ibaba ay nagpaalala si Mr. Zhang sa kanyang mga kasamahan na maging alerto. Jiang Chanhe, sambit naman ni Mr. Zhang sa kanyang isip sa itaas, malamang na ito raw ay hindi nito inaasahan, ito na ang magiging katapusan nito. Si Mr. Zhang ay napabaling sa carriage na nasa likod kung saan lulan ang isang individual umano'y. Since ito ay narito, wala naman na sigurong magiging issue, hindi raw ba? Ang anggulo ay hinawi patungo sa individual nang biglang mayroong maririnig na commotion sa likod, lumalabas na sila ay inaatake na. Agad na bumunot ng espada si Mr. Zhang, ganoon din naman ang iba pa, nagsihanda. Jiang Chanhe, lahad ng Chief Bandit, ito raw ay hinayaan niya lang na makatakas nung nakaraan, subalit sa pagkakataong ito'y hindi na siswertehin pa. Sumagot si Mr. Zhang na siya ay flattered na ang Big Boss ay nag-lead pa talaga ng ganito kalaking cavalry upang siya ay handle lang, kahit na gustuhin niya pang tumakbo, ay hindi niya magagawa. Sinabi ng Chief Bandit na buti naman at aware ito Patriarch Zhang at Patriarch Lin. Patanong na lahad naman ni Mr. Zhang, kailan pa raw ba naging parte ng Black Wind ang mga ito? Sumagot si Mr. Lin na siya ay tumungo lang dito sa araw na ito upang bawiin ang pera na nagasta niya sa pagbili ng medicine nito. Siya raw ay natatakot na hindi nito nare-realize na siya ay ang final buyer ng mga produkto nito. Hahatawa naman ni Mr. Zhang, umano'y ang Black Wind noon pa man ay parte na ng Zhang family at once na madispatsa na nila ito isusunod niya ang pinakamamahal nitong anak, tatagpasin niya ang maruming ulo nun. Master Zhang, lahad ni Mr. Zhang sa seryosong tono, talaga raw bang iniisip nitong ito ay makakasurvive dito? Sumagot si Mr. Zhang na bakit hindi nito subukan ng magkaalaman, lumalabas na ang dalawang patriarch pala na ito ay parehong mga rank 1 Grandmaster. Sa sumunod na segundo'y sumabog ang carriage na nasa kanilang harapan, isang bagay naman na ikinagulantang ng lahat, napasabi si Mr. Lin na mukhang sila ay na-trick. Manatiling alerto, sigaw ni Mr. Zhang, mag-ingat sa ambush. Sinabi ng individual na since ang mga ito ay narito na inihagis ang carriage na sinasakyan niya gamit ang isang sword patungo sa mga kalaban na siya namang ikinabahala ng mga bandido. Idinugtong ng individual na since ang mga ito ay narito na, mas maiging bunutin na ng mga ito ang kanilang mga espada. Teka lang, sambit ni Mr. Zhang, hindi raw ba't ito ay si Jiang Yijian? Ano ang ginagawa nito rito? Ang akala niya raw ba hindi na nito ini-involve pa ang kanyang sarili patungkol sa mga bagay na mayroong kinalaman sa Jiang family. Master, sambit ng Chief Bandit, ito raw ay isang tao lang, sila ay mayroong 500 mga tao, siya ay hindi naniniwalang sila ay madudurog nito. Sumigaw na sumugod, isang bagay na agad namang tinalima ng mga members ng Black Wind. Nag-perform ng isang stand si Master Zhang at sa isang slash, tagpas ang mga nahagip. Napakover ang Chief Bandit sa isang bandido na pagtantong ang taong ito ay isa palang rank 9 Grandmaster, agad na tumakbo, ito raw ay lubhang napakalakas. Nagpatuloy sa pagpapakawala ng mga sword si Master Zhang. Brother Zhang, sambit naman ni Mr. Lin, sila raw ay tumakbo na. Sa kanyang isip ay napasabi si Mr. Zhang na marahil na nabaligtad ang sitwasyon at sila ay ang siyang na-ambush dito, subalit si Feng sa kabilang dako ay malamang na ayos lang, after all 3,000 mountain bandits ang kasama nun doon. Ilang sandali pa ay nagkalat na ang bangkay ng mga bandido. Si Mr. Zhang ay nagbigay ng utos, habulin yung tumakbo. So sambit niya sa kanyang isip, so ito raw pala ang lakas ng isang rank 9 Grandmaster, subalit papaano ito nakumbensi ni Jiang Han na tumulong sa kanila? Ito raw ay isang swordsman ng Jiang family na tumatangging bumalik sa Jiang residence sa nagdaang 20 taon magmula nga nung siya ay naging patriarch, kailanman ay hindi ito tumungo sa Jiang residence upang makita siya. Ang eksena ay lumipat sa army camp ng Yan family kung saan naruroon si Jiang Han, Lord Yan Ruzo, at ang Black Armored Dragon Army. Inilahad ni Jiang Han na malamang na sa sandaling ito ay nagtagumpay na ang plano sa Muang Mountain's father-in-law, maaari na raw nito ngayong elid ang hukbo nito para sa rescue party.
Jiang Han, lahat ni Ruzo talaga raw bang binabalak nitong gamitin ang 300 Black Armored Dragon Army upang harapin ang 3,000 mga mountain bandits ni Zhang Feng? Of course, tugon naman ni Jiang Han. Sinabi ni Lord Yan na ginasta nito ang kanyang daan-daang libo upang e-train lang ang army na ito at pagpapagawa sa kanilang mga armor umano'y kapagka ang perang iyon ay nasayang lang, ito ay hindi na allowed pa na makapasok sa City Lord's Mansion. Grabe sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, ito raw ay napaka-petty ahem ubo niya father-in-law, ang pera nitong iyon ay hindi lang sa hindi masasayang, ni 10 ulit pa ang makukuha nito pabalik mula sa amount na in-invest nito. Mula doon ay umalis na ang mahigit sa 2,000 mga city guards sa pangunguna ni Lord Yan sa itaas ng isang bundok, ay makikita si Zhang Feng at ang 7th Master ng Black Wind na kilala sa bansag na Fat Rat, isang rank 7 Pulse Invigoration Realm Cultivator. Inilahad ni Fat Rat na ang matandang Yan Tiangang na iyon ay naglid ng ilang libong hukbo palabas ng Piaozu City, malamang na ito raw ay nangangahulugang, ang Master ay nagtagumpay. Siyempre sabat ng isa pa since nandoon ang Chief Master at ang Elder Brother, tiyak na ang Jiang Chanhe na iyon ay walang anumang chance ang makasurvive. Hehe, tugon ni Fat Rat, nagtanong kung kailan pa sila aatake, siya raw ay nagugutom na at yung maid na kasama ni Yan Ruzo ay mukhang napakasarap. Mapag-aalamang ang isang ito pala ay ang 6th Master ng Black Wind, kilala sa bansag na Black Sprite, isang rank 9 Pulse Invigoration Realm Cultivator. Nagtanong kung ano naman ba ang mainam sa isang young lady. Ang asawa ni Yan Tiangang ay ang pinnacle of beauty, isang mature woman na elegant at stunning, di hamak na mas interesting kaysa sa kung sinong hamak lamang na maid. Tahimik sabat naman ng isa pa na mapag-aalamang 5th Master ng Black Wind, kilala sa bansag na Cold Blood, isang rank 2 Martial Master. Inilahad kay Zhang Feng na ngayong si Yan Tiangang ay nakaalis na sila raw ba ay kikilos na, siya raw ay tigang na matagal-tagal na magmula nung huli siyang makatikim ng preskong dugo. Kung ganun, tugon ni Zhang Feng, kung ganun let's go. Sila raw ay magra-rush mula sa Eastern Gates habang ang kanilang army camp ay empty, papatayin nila ang mga iyon bago pa man magkaroon ng chance ang makareact. Kasabay ng pag-rush ay idinugtong na kapagka napabagsak nila ang Piaozu City sa araw na ito, ihahayaan niya ang mga itong gawin ang gusto nila once na sila ay makapasok na sa city. Samantala sa Eastern Gate naman ay nagbigay ng utos si Jiang Han na buksan ang gate, maririnig ang kalampag ng pagmarcha ng Black Armored Dragon Army. Hehengisi ni Jiang Han umano'y ang kanyang father-in-law ay pumayag, na sila ay magkaroon ng kalahating oras na date bawat gabi. Sumagot si Ruzo na iyon ay upang mag-practice lang ng swordsmanship, besides kahit na sila pa ay manalo rito, saan naman daw ba ito makakahanap ng 10 ulit na halaga ng ganoong ginto? Well, tugon ni Jiang Han, malalaman nito sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na sandali ay dumating na ang grupo ni Zhang Feng. Jiang Han, bungad niya, sino raw ba ang mag-aakala na mayroon itong bayag upang harapin sila ng ganito? Ito lang ba ang mga taong dinala nito? Ito raw ba ay tumungo lang dito upang i-serve ang city sa platter at sumuko, matapos na mapag-alamang ang ama nito ay patay na. Sumagot si Jiang Han na kung ito ay mayroong time upang mag-alala para sa kanyang ama, bakit hindi na lang nito gamitin para sa sarili nito? Hatugon ni Zhang Feng, bakit naman daw ba siya mag-aalala? Sinasabi raw ba nitong dahil dito? Talaga raw bang iniisip nitong ang ama nito ay makakatakas mula sa isang Grandmaster, 6 na mga Martial Master, at 500 armor-clad riders? Mr. Zhang, lahad ni Jiang Han, talaga rong ito ay mayroong napakainam na plano. Ginamit nito ang pagbili ng mga medicinal materials bilang pain upang malure ang kanyang ama palabas ng syudad. Then ang kanyang ama naman, ay ginamit nito bilang pain upang i-lure ang Piaozu City Army palabas ng syudad nang ito ay magkaroon ng oportunidad na atakehin ang syudad. Gayunpaman, sayang lang at siya ay ang siyang nagbigay sa medicinal recipe na iyon sa Jiang family na nangangahulugang siya ay ang siyang tunay na nagset ng pain. Ngayon, iniisip pa rin daw ba nitong kailangan niyang mag-alala? Hatugon ni Zhang Feng, marahil na ito raw ay nakapag-react ng mabilis, subalit kung talagang totoong alam na nito ang kanyang plano sa simula pa lang, bakit nito hinayaang umalis ang ama nito sa syudad at bakit dinispatcha nito ang hukbo ng father-in-law nito para sa isang rescue mission? Ang tunog tuloy sa kanya sinusubukan lang nitong mag-stall ng time ngayon hanggang sa makabalik ang hukbo ng father-in-law nito. Tama raw ba? Hasambit ni Jiang Han, mag-stall ng time, iyon daw ay hindi na kailangan pa.
Ang 300 hukbong ito na nasa likod niya ay sapat na upang protektahan ang Piaozu City umano'y soon, makikita nito kung sino ang mabubuhay at mamamatay sa araw na ito. Hahatawan ni Fat Rat talaga raw bang iniisip nitong mapipigilan ng 300 ang 3,000 mga brothers ano raw ba ang tingin ng mga ito ang taong ito ba ay nababaliw na o sadyang idiot lang talaga? Ruzulahad ni Zhang Feng imbes na magtiis sa nut job na ito bakit hindi na lang ito sumama sa kanya, bibigyan niya ito ng tsansang makagawa ng desisyon. Ito raw ay lumuhad ngayon at maging kanyang babae o maging babae ng kanyang 3,000 mga tao once na ma-take over na nila ang Piaozu City, sa kasamaang palad ay sumagot lang si Ruzu na ito ay hindi worthy. Stupid bitch sambit ni Zhang Feng since gustong gusto nitong mamatay, tutuparin niya ang kahilingan nito. Mga brothers ang mga ito raw ay umatake ang sino mang makakapatay kay Jiang Han, ay ang siyang magiging susunod na groom. Dahiyaw ng mga bandido si Jiang Han naman ay nag-command na bumunot ng espada, at ganoon na nga mismo ang ginawa ng Black Armored Dragon Army. Agad na nagsagawa ng formation ang mga bandido ay sumugod patungo sa kanilang katapusan. Ang lahat ng mga nang-ahas na lumapit ay nangatagpas maririnig ang alingaw-ngaw ng kanilang desperadong hiyaw ang mga nasa likod, ay nakapagpas siyang umatras at tumakbo. Ang Black Armored Dragon Army ay nagpatuloy sa pag-slaughter sa mga bandido mga duwag sigaw naman ni Fat Rat ang mga ito raw ay lumaban, subalit maging ang kanyang kabayo ay tumakbo na rin sa takot. Humabol ang ilang mga members ng Black Armored Dragon Army tinanong si Fat Rat kung saan ito pupunta bakit hindi raw ito manatili. Go to hell sigaw ni Fat Rat sa inis. Sa likod naman ay ganito ang reaksyon ni Zhang Feng ang mga walang silbing piraso ng mga basura na ito sambit niya, napatanong sa kanyang isip kung papaano ito naging posible. Umano'y papaanong naging posible na ang lahat ng 300 ito ay puro mga rank 9 Focus Energy Realm Cultivators pataas at least ang 80 sa mga ito ay nasa Pulse Invigoration Realm na, kailan pa nagkaroon ng ganitong army ang Yan family. So sambit ni Ruzu so ito raw pala ang kayang gawin ng Black Armored Dragon Army, no wonder na napaka-confident ni Jiang Han. Makikitang si Fat Rat ay pinalibutan sumigaw si Zhang Feng, na si Jiang Han ay ang unahing patayin. Si Fat Rat naman ay agad na nagpresento humigop ng hangin dahilan ng naging paglobo ng kanyang katawan, isang bagay naman na ikinaalarma ng mga sundalo. Sa sumunod na segundo ay nagpakawala si Fat Rat ng isang masangsang na teknik na tinawag niyang Stinky Flying Bomb dahilan naman upang mapasuka ang mga sundalo bumula ang bibig mapatakip ng ilong, ni hindi kinaya maging ng mga kabayo. Si Fat Rat ay rumekta na kay Jiang Han dahil sambit niya pa. Hatugon ni Jiang Han as if naman siya'y kaya nitong patayin. Kasabay ng partial transformation ay dineflect ang paparating na atake napatanong si Fat Rat kung ano ito subalit nagtanong lang si Jiang Han kung ito ba'y hindi sinabihan ng ina nitong wag mag-show off ng maruruming mga bagay, ganito ang sinapit ng mga kuko ni Fat Rat mula sa ginawang iyon na pag-deflect ni Jiang Han. Muling ginamit ni Fat Rat ang kanyang mabahong teknik sabay tawag sa kanyang sixth brother na agad namang lumitaw, nagsabing ang fragrant gas na ito ay ang best cover para sa kanya. Gayunpaman ang hawak niyang sandata ay tinampol lang ni Jiang Han sabay takip ng ilong at hawak sa wrist isang bagay naman na ikinaalarma ni Black Sprite na bigla sa taglay na lakas ni Jiang Han napatanong sa kanyang isip, kung papaanong nangyaring mayroong ganitong taong nagagawang manatiling kalmado sa ganito kakapal na ulap ng utot. Si Black Sprite ay binalibag ni Jiang Han hihihingisi ni Fat Rat umano'y ang kanyang sixth brother ay ang siyang pinaka nakakaintindi sa kanya at perpektong nakaka-adapt sa poisonous gas na nililikha niya kaya katapusan na ng Jiang Han na ito subalit hindi niya alam na ang kanyang sixth brother ay binalibag na ni Jiang Han at sa kasalukuyan, ay pasugad na patungo sa kanya. Napatanong si Fat Rat kung papaano ito naging posible hayop na taba sigaw naman ni Jiang Han ito raw ay wag umutot sa publiko binigwasan si Fat Rat gamit ang third strike ng altered punch technique, naging dahilan ng pagbulusok nito. Mapapansin ang piraso ng tel ang hawak ni Jiang Han inilahad sa kanyang isip na buti na lang at siya'y tumungo rito ng handa walang duda ito raw ay ang halimuyak ni Xianger sayang lang at ito'y tainted na ngayon ng masangsang na amoy na ito mas maigi kung siya ay kumuha na lang ng bago, siya raw ay nagtataka kung ano ang halimuyak ni Ruzu gayunpaman sa parehong sandali ay nakaramdam siya ng murderous intent na mapag-aalamang nagmula kay Ruzu, nagtatanong kung panty ba ang hawak nito. Kahehingisi ni Jiang Han napasabi sa kanyang isip,
hindi naman siguro nito iniisip na siya ay isang pervert, hindi raw ba? Sa ere ay mamamataan ang isang individual sa parehong sandali, ay makikita ang paglapit ni Cold Blood, gayunpaman siya ay pinigilan ni Zhang Feng, siya na raw ang gagawa, umano'y ang mayroon ang taong ito ay hamak lamang na mga cheap tricks, ito ay kayang-kaya niyang durugan. Inilahad kay Jiang Han na lumalabas na masyado niyang in-underestimate ang lakas nito, subalit ngayon, ay ipapakita niya rito ang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Idinugtong sa kanyang isip na ang martial arts technique na ginamit nito ngayon lang upang paliparin si Fat Rat ay hindi isang low-level na technique, sayang lang sa walang silbing Jiang Han na ito, umano'y kapag nakuha niya ang technique na ito at maibigay bilang regalo sa Academy, tiyak na, maririnig ang mapanuyang tawa ni Jiang Han. Hasambit niya agwat sa pagitan ng langit at lupa kasabay ng tuluyang pag-transform sa kanyang dragon form, ay nagtanong kung ganito ba ang tinutukoy nito. Paano pautal na sambit ni Zhang Feng sa kanyang pagkabigla ancient bloodline, napasabi si Cold Blood na siya ay nakakaramdam ng aura ng isang rank 1 martial master mula rito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhang Feng na sa ganitong uri ng ancient bloodline ito ay maaaring mag-qualify bilang saint, kaya ito ay hindi niya na maaaring hayaan pa, kailangan niya na itong mapatay dito mismo sa araw na ito. Zhang Feng, lahad ni Jiang Han magmula nung sandaling ito ay naglapat ng mata sa kanyang asawa, ito'y nakatakda ng mamatay, ang sinabi nito noon, ay sapat ng dahilan upang ito ay mamatay. Inilahad ni Ruzo na ang lalaking ito ay talagang napaka-show off, tugon ni Zhang Feng, umano'y kahit na sino ay maaaring magsalita ng malaki kung talagang kaya nito, ito ay bumaba rito at labanan siya. Idinugtong sa kanyang isip na ang isang ancient bloodline ay maaaring magpa-increase sa lakas nito sa drastic na paraan, kaya ang natitira na lang para sa kanya, hasambit ni Jiang Han, kung ganun tutuparin niya ang kahilingan nito, agad na bumaba at umatake. Ito'y nagawang maharang ni Zhang Feng, subalit, siya ay nabigla sa taglay nitong lakas. Muling sumugod si Jiang Han, titingnan niya raw kung gaano karaming strikes ang kaya nitong tanggapin, sa muli ay nagawang maharang ni Zhang Feng, inakalang siya ay nagkaroon na ng opening, agad niyang sinunggaban, hinati sa dalawa ang kanyang sibat, umatake, subalit ito'y napakadali lang na iniwasan ni Jiang Han. Muling umatake si Zhang Feng, titingnan niya raw kung ito'y maiiwasan pa nito. Napansin ni Jiang Han ang isang napakatinding vitality mula sa atakeng ito, nagawang makakonekta ni Zhang Feng, dahilan naman upang sumadsad pa atras si Jiang Han. Hahahatawa ni Zhang Feng, kaka-breakthrough lang nito, kailan lang, tama raw ba ngayon, hayaan nitong ipakita niya rito kung ano ba talaga ang lakas ng isang tunay na martial master, umatake gamit ang spear technique na tinatawag na spear rain. Nakaramdam ng pagkabahala si Jiang Han na pamura umano'y kapag tinamaan siya ng atakeng ito, katapusan niya na. Isang matinding pagsabog ang dumatol pagtila ng usok, ay mapag-aalamang nagawang makaiwas ni Jiang Han. Maririnig ang malakas na paghinga ni Zhang Feng, tinanong si Jiang Han kung ang zodiac ba nito ay Loch, tugon ni Jiang Han, ngunit hindi raw ba't ito ay isang magandang warm-up para rito. Warm-up, may asigaw ni Zhang Feng, bakit hindi raw ito tumayo lang at wag gumalaw, well, tugon ni Jiang Han sabay dash patungo sa harap ni Zhang Feng, umano'y since siya'y gustong labanan nito ng head-on ito'y pagbibigyan niya, subalit ang bagay na ito'y wag nitong pagsisisihan. Sumagot si Zhang Feng na kung siya ay magsisisi siya ay apo nito, well, tugon naman ni Jiang Han, talaga rong ang mga ito ay pamilya, gusto niya lang dong ipaalam na maging ang kapatid nito ay apo niya rin. Go to hell, sigaw ni Zhang Feng sabay atake, si Jiang Han naman ay agad na tumalon upang makaiwas, hinablot ang espada ng isang sundalo, upang tumbasan ang dual spear ni Zhang Feng. Agad na ipinirform ang blade technique na tinawag niyang spinning blade, si Zhang Feng naman ay pinaikot-ikot ang hawak niyang sibat sa magkabilang kamay, napasabi sa kanyang isip na ang blade technique na ito ay lubhang napaka-ridiculous. Sa sumunod na sandali ay nasa harap niya na si Jiang Han, agad na nagpakawala ng isang sword slash, nagawang makakonekta. Sa kanyang isip ay napasabi si Jiang Han na yung ginawa niyang sunod-sunod na strike gamit ang ninefold return ng Yuan Blade ay nagbigay ng kaunting toll sa kanyang katawan, bumaba ang kanyang vitality. Anong problema, apo, tanong niya, ano ang sibat daw ba nito ay walang sapat na tigas, sumagot si Zhang Feng na ano raw ba kaya kung sila ay gumawa na lang ng deal. Since sila ngayon ay parehong nagtamo ng matinding injury, ano raw ba kaya kung siya'y hayaan na lang nitong makaalis at pakakawalan niya ang ama nito, maaaring sa ngayon iyon ay buhay pa.
Ano tugon ni Jiang Han, siya raw ba ay tinuturuan nito kung ano ang dapat na gawin, bakit daw ba kasi ayaw nitong maniwala sa kanya, sige hayaan nitong sabihin niya, na ang isa sa mga kasama ng kanyang ama doon ay ang kanyang third uncle na si Jiang Yijan. No way, sambit ni Zhang Feng sa kanyang pagkabigla, subalit hindi raw ba't ang taong iyon ay umalis na sa Jiang family, sumagot si Jiang Han na kung ayaw nitong maniwala maaari nitong tanungin ang ama nito, sabay angat sa kanyang espada. Ganito ang naging reaksyon ni Zhang Feng, agad na sumugod itinulak si Jiang Han, sumigaw na siya na si Zhang Feng ay hindi matatalo sa isang taong basurang katulad nito, na alarma si Ruzo. Sa parehong sandali ay makikitang nasa likod na ni Jiang Han si Cold Blood, sinabi ni Zhang Feng na sa kanya pa rin ang huling halakhak ngayon, ano pa raw ba ang magagawa nito? Sa sumunod na segundo ay tumilamsak ang dugo si Zhang Feng ay hindi makapaniwala, si Cold Blood ay ang siyang tinamaan ng sarili niyang sandata. Lumalabas na gumamit pala ng soul technique si Jiang Han, ganito ang naging reaksyon ng mga sundalo sa kanilang nasaksihan, napatanong kung ano yung nangyari, napatanong kung papaano ito naging posible, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Paano pautal na sambit ni Zhang Feng, isang soul master sa kanyang isip, ay napatanong si Ruzo kung gaano pa karaming sekreto ang itinatago ni Jiang Han. Si Zhang Feng ay nagpakawala ng hilaw ng ngisi, nagtanong kung talaga bang iniisip nitong matatapos na ang lahat once na siya ay mapatay nito, hindi nito alam kung gaano kalakas ang tunay nitong kalaban, hindi nito mapoprotektahan ang Yan family, at hindi nito mapoprotektahan si Yan Ruzo. Sa muli ay gumamit ng soul technique si Jiang Han upang manipulahin ang tatlong espada, at sa puntong ito, ay tuluyan ng tinapos si Zhang Feng. Inilahad na siya na si Jiang Han ay hindi pagsisisihan ang kanyang nakaraan o kaya naman katatakutan ang hinaharap, tatagpasin niya ang lahat ng hamarang sa kanyang daan. Sa sumunod na sandali ay inangat ni Jiang Han ang kanyang sandata, sumigaw na kung saan nakatutok ang kanyang espada sa sabayang paraan, ay dumugtong ang Black Arm or Dragon Army na naruroon ang kanilang puso. Ilang sandali pa ay lumapit si Ruzo at nagpasalamat, sinabi ni Jiang Han na siya ay husband nito kaya siya'y hindi na nito kailangan pang pasalamatan, ang kanyang espada ay nasa command nito palagi. Ngayon siya raw ay tawagin nitong darling, ganito ang naging reaksyon ni Ruzo sa kanyang narinig, subalit nag-comply din, tinawag na darling si Jiang Han. Agad siyang kinarga ni Jiang Han, nagtanong kung maaari ba nitong sabihin ng mas malambot at gentle, sabihin nito sa kanya ng mas charming pa ng kaunti, napahiyaw si Ruzo na siya'y ibaba nito. Ang mga sundalo naman ay kinilig, sila raw ay umaasang ang young miss at ang husband nito ay magkaroon ng relationship na magtatagal sa magpakailanman, at naway mabiyayaan ng mga anak sa lalong madaling panahon. Ubo ni Jiang Han, sabay baba kay Ruzo, ang mga ito raw ay tumigil na sa pagpo-fool around, mayroon pa silang natitirang business na kailangang isettle, ang mga ito ay maghanda. Idinugtong sa kanyang isip na ayaw ng kanyang wife na matiz, kaya kailangan niyang dahan-dahanin lang ang mga bagay-bagay. Agad siyang nagbigay ng command at ilang sandali lang, sila'y nagsimula ng magmarcha patungo sa base ng Blackwind. Nagtanong si Ruzo kung papaano naman ba yung iba, sumagot si Jiang Han na wag itong mag-alala, mayroon ng mga tao doon umano'y sa gabing ito, ang Lin at Zhang family ay hindi naiiral pa. Sa itaas ay makikita si Senior, sinapatanong sa kanyang isip, kung talaga bang maaari siyang maging leader ng army na ito. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Zhang family, sumigaw si Xiang'er na wag hayaang mayroong makatakas sa listahan, kontrolin ang apoy, wag hayaang kumalat patungo sa ibang mga kabahayan, patayin ang mga nagsimula ng apoy. Lowly servant, sigaw ng isang guard kasabay ng pagsugod, ang mga ito raw ay hamak lamang na mga aso ni Jiang Han, sino ang nagbigay sa mga ito ng karapatang hulihin sila? Shut up, tugon naman ni Xiang'er kasabay ng paghagupit, gusto ng kanyang master na ang mga ito ay mamatay kaya ang mga ito raw ay maging masunurin na lang at mamatay, tumalsik ang guard. Nagbigay ng utos si Xiang'er na dalhin ang mga ito, ang bastard na iyon, sambit niya, siya ay tinrek nun sa pag-raid sa lugar na ito at tumakbo kasama ang young miss upang patayin ang mga kalaban, fine kung ganun mamayang gabi sisiguruhin niyang iyon ay magbabayad, sa ngayon, siya ay babalik na muna upang maghanda. Samantala sa labas naman ng city ay makikitang nagawang makatakas ni Mr. Zhang at Mr. Lin ang hayop na yan, tiyangang na iyon, sigaw ni Mr. Lin, sila ay in-ambush nun sa base ng Blackwind, sinabi ni Mr. Zhang na sila'y mag-retreat na muna, at mag-isip ng bagong plano, idinugtong sa kanyang isip na ang lumalabas na ang Jiang family ay handang-handa, siya raw ay nagtataka kung kamusta na si Feng Er.
Sa sumunod na sandali ay matatanaw na ang residence ng Zhang family subalit sila ay nagulantang nang makitang ito ay nilalamon ng apoy, ganito ang naging reaksyon ni Mr. Zhang. Ang sumalubong na guard ay bigla na lang nahulog sa kabayo. Sir, report niya kay Mr. Zhang. Si Jiang Han ay nagpadala ng mga servants ng Yan family patungo sa kanilang mansyon kasama ang 500 mga sundalo at inatake sila ang madam at ang iba pa, ang lahat ay naglaho na. Agad na bumaba si Mr. Zhang, nagtanong kung kamusta naman ba ang young master nito, ano na ang nangyayari doon. Ang young master, tugon ng servant, siya ay nag-alangang sumagot. Sumigaw si Mr. Zhang na magsalita ito, thus wala nang ang nagawa pa ang servant bukod sa magsalita. Inilahad na ang young master ay patay na, ganoon din ang 3 masters ng Blackwind at 3,000 mga bandido, walang kahit na isang natirang buhay kaya sila raw ay umalis na. Ngayon natigilan si Mr. Zhang sa kanyang narinig, na pabulwak ng dugo. Jiang Han, hiyaw niya siya na si Zhang Guozo, isinusumpa niya rong papatayin niya ito. Sa base ng Blackwind ay maririnig ang paghatching ni Jiang Han. High exhale niya, siya raw ay nagtataka, kung sino itong nag-iisip uli patungkol sa kanya ngayon. Well, sabat ni Ruzu, perhaps na ang mga iyon ay nag-iisip na patayin ito. Paghawi ng anggulo, ay makikita ang nagkalat na bangkay ng mga bandido. Hahatawa ni Jiang Han, kung ganun iyon ay mainam. Gustong-gusto niya rong makita ang pagmumukha ng mga iyon ngayong nag-aasam na siya ay mapatay, subalit hindi nila magawa. Idinugtong kay Ruzu na ngunit syempre gusto niyang siya'y palagi nitong iniisip. Ayos lang sa kanya na humatching minuto. Grabe sambit ni Ruzu sa kanyang isip, ito raw ay naging mas sweet talker pa. Binitawan ni Lord Yan ang hawak niyang sandata. Tinanong si Jiang Han kung nasaan na yung milyong ginto na ipinangako nito sa kanya umano'y kapag iyon ay hindi nila nahanap, siya ay natatakot na hindi na nito makikita pa si Ruzu sa susunod na 1 taon o higit pa. Well, father-in-law, tugon ni Jiang Han, since siya raw ay nangahas na makipagpastahan dito, siya ay mayroong mga paraan upang makuha ang halagang iyon. Idinugtong sa kanyang isip na hindi murang mag-raise ng 4,000 man army. Moreover, ayon sa kanyang investigasyon, ang Blackwind ay nagpapadala rin ng pondo sa Zhang family. Sir City Lord, sambit ng isang guard, siya raw ay nakahanap ng 7 mines sa isang kuweba at ang isang ito, ay iba pa sa mga mines na iyon. Nagtanong si Lord Yan kung ano ito, hindi raw ba't ito ay hamak lamang na piraso ng bato, mukhang mayroong napagtanto si Jiang Han. Inilahad na ang batong ito ay mukhang marvelous at mukhang mayroon ding liquid na dumadaloy sa loob na para bang ice blue tears. Ito raw ay hindi isang hamak lamang na bato, ito ay isang uri ng energy crystal. Umano'y ang liquid na dumadaloy sa loob nito ay isang uri ng primordial liquid at mayroon ding nice na pangalan, ito ay tinatawag na ice blue teardrops. Kasabat ni Lord Yan, nagtanong kung ano ang silbi ng napakaraming dada, bakit hindi na lang nito agad sabihin sa kanya, kung ang bagay ba na ito ay nagkakahalaga ng anumang pera. Well, tugon ni Jiang Han, ang batong ito ay hindi ganoon ka-valuable, sadyang ang hinlalaki lang na size portion nito ay nagkakahalaga na ng mga nasa 10,000 gintong barya. Kasambit ni Lord Yan, 10,000 gintong barya talaga rong iyon ay teka lang, ano yung sinabi nito? Ang hinlalaki na size portion nito ay nasa 10,000 gintong barya na, oo, kumpirma ni Jiang Han. At bukod doon ay mayroon pang natitirang 7 ibang mines, kung kaya father-in-law, maaari niya na raw bang makadate si Ruzu mamayang gabi. Pagsapit ng gabi ay lumipat ang eksena sa residence ng Yan family. Inilahad ni Jiang Han na ang simoy ng hangin sa gabing ito ay napaka-nice at ang buwan ay napakaliwanag. Kung ganun Ruzu, bakit hindi pa raw sila? Siya ay pinutol ni Ruzu, nagtanong kung papaano nito napapayag na tumulong ang third uncle nito. Narinig niya raw na iyon ay hindi na nakikialam pa sa mga matters ng Jiang family. Ano, sabat ni Jiang Han, sa 30 minuto nilang date sa gabing ito, ang bagay lang ba na ito ang itatanong nito ng paulit-ulit? Bakit, tanong ni Ruzu, ano ba dapat sumagot si Jiang Han na bakit hindi ito sumama sa kanya sa loob ng kanyang kwarto, siya ay nakagawa na ng maraming preparasyon doon para sa kanila sa gabing ito. Well, lahad ni Ruzu, since kalahating oras lang naman, hihingisi ni Jiang Han. Inilahad sa kanyang isip na once na sila ay makapasok na doon, ito'y hindi na makakatakas pa. Sa muli ay nagtanong si Ruzu kung papaano nito napapayag na tumulong si Grandmaster Jiang. Well, tugon ni Jiang Han, iyon daw ay dahil sa siya ay nagpadala ng sulat. Ano, pagtataka ni Ruzu, nagpadala ng sulat? Oo, tugon ni Jiang Han, ang kanyang uncle ay nagpa-practice ng swordsmanship, at ang puso nun ay napaka-pure.
Iyon ay umalis lang sa residence dahil sa iyon ay nadismaya sa Jiang clan. Isinulat niya doon na siya na si Jiang Han ay hindi talented, subalit nakahandang mamatay para sa kanyang pamilya at maglaho para sa babaeng kanyang minamahal. Hindi niya inaasam na pagharian ang mundo, ang tanging hangad niya lang ay ang umasta sa righteous na paraan, at magkaroon ng malinis na konsensya. Well, sambit ni Ruzu sa kanyang isip, iyon daw ay madali lang sabihin subalit mahirap na gawin. My wife, lahad ni Jiang Han, kamusta raw ba? Ano iniisip daw ba nitong siya ay isang taong walang ambisyon? Well, tugon ni Ruzu, ito raw ay ang tunay na ito. Besides, hindi madaling maging righteous at magkaroon ng malinis na konsensya. Ilang tao raw ba sa mundong ito ang nagagawa ng malaya ang gusto nila? Hasambit ni Jiang Han, talaga rong ito ay ang siyang pinaka nakakakilala sa kanya, subalit alam daw ba nito, kung ano ang gusto niyang gawin sa mismong sandaling ito? Ganito ang naitugon ni Ruzu sa kanyang narinig. Nagtanong kung ano itong ginagawa nito, siya raw ay ibaba nito, subalit sumagot lang si Jiang Han na ito ay bibigyan niya ng surprise. Dugtong niya sa kanyang isip na ihanda niya na raw ang mga bagay na gusto ng mga babae sa loob ng kanyang kwarto. Agad na tinadyakan ang pinto ng silid. Inanyayahan si Ruzu na tingnan kung ano ang nasa loob. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Ruzu, iginala ang kanyang paningin. Gayunpaman sa kama ay mayroong presensyang mapapansin, na mapag-aalamang walang iba kundi si Xiang'er. Sir, lahad niya nagtanong kung bakit ito nagsinungaling sa kanya kanina. Si Jiang Han ay naging bato, nag-crack. Ano, sambit ni Xiang'er sa kanyang isip. Napatanong kung ano ang ginagawa ni Miss Yan dito. Ano, nasira niya raw ba ang plano ni Sir Jiang Han? Ano, hiyaw ni Ruzu sa tenga ni Jiang Han, ito na raw ba yung gusto nitong ipakita sa kanya? Hindi tugon ni Jiang Han, not at all, nakaramdam ng pagkabahala. Kung ganun, lahad ni Ruzu sabay baling, kung ganun ang mga ito raw ay mag-enjoy, siya ay aalis na. Wag, pighil naman ni Jiang Han. Sa sumunod na segundo ay napahinto si Ruzu lumalabas, na upang makasigurong hindi makakatakas si Ruzu nag-set up na ng auto-lock spell si Jiang Han sa pinto. Sa katakot-takot na tono ay nagtanong si Ruzu kung ano ang ibig sabihin nito. Tugon ni Jiang Han, ito raw ay napaka-weird, papaanong nangyaring na-lock na lang ng kusa ang pinto? Sa kasamaang palad ay hindi kumbinsido si Ruzu. Sambit ni Jiang Han sabay labas ng playing cards. Ano, gusto raw ba nitong maglaro? Tatlo silang narito, saktong-sakto lang ang bilang. Pagsapit ng umaga ay mahimbing pa rin ang tulog ng dalawa. Sa kabilang banda ay ganito ang kalagayan ni Jiang Han, umano'y wala siyang anumang magawa buong gabi. Iyon ay isang buong gabing paghihirap, nakiusap sa mga servants na siya'y tulungang makalabas. Sir, katok ng isang servant sa labas. Ang boss ng Tiandein ay narito. Nagtaka ng mapansing nakalock ang pinto, habang ang susi ay nasa labas. Ang pinto'y agad niyang binuksan. Very good, lahad ni Jiang Han, sila raw ay tumungo na doon at ito'y wag masyadong maingay, sapagkat si Xiang'er at ang kanyang boss ay natutulog pa. Ang mga ito ay parehong napagod ng husto kagabi, kaya hayaan na muna nilang makapagpahinga ang mga ito. At isa pa, wag nitong sabihin sa iba ang patungkol sa bagay na ito. Understood, tugon ng servant sabay dagdag sa kanyang isip, na ang sir ay amazing. Kasabay ng paghakbang ay inilahad ni Jiang Han na marahil siya ay nag-suffer kagabi, subalit sa araw, kailangan niya pa ring magpanggap. Ang eksena ay lumipat sa guest area ng Yan Residence, kung saan makikitang naghihintay si Senior Si. Nang makita, ay nagpaabot ng pagbati si Jiang Han. Si Senior Si naman ay agad na nakiusap na siya'y hayaan nitong makasali sa Black Armored Dragon Army. Syempre, tugon ni Jiang Han, inimbita niya ito rito upang maging instructor ng mga iyon. Sa guidance nito, tiyak na ang Black Armored Dragon Army ay magiging mas malakas pa. Gayunpaman si Senior Si ay tumanggi, ayaw niya rong maging instructor, ang gusto niya ay maging kabilang sa mga sundalo. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig, napatanong sa kanyang isip kung ano ang nangyayari. Nilinaw ni Senior Si na kahapon ay pinanood niya ang buong laban ng Black Armored Dragon Army, umano'y no way na siya ay maaaring maging instructor ng mga iyon, siya ay natatakot na baka ma-misguide niya lang ang mga iyon. Kung kaya hanggat ito ay pumayag lang siya na si Wenhua, ay magiging sundalo na nito magmula sa araw na ito. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, lumalabas na ang naging performance ng mga iyon ay naging lubhang napaka-effective, na hindi na umayon sa plano. Inilahad na ikinagagalak niyang ganoon kataas ang tingin nito sa mga iyon. Gayunpaman ang Black Armored Dragon Army ay puno na isa pa sa talent na mayroon ito, magiging kasayangan naman kung ito'y magiging hamak lamang na sundalo.
Umano'y binabalak niyang mag-gather ng dagdag na 1,000 mga sundalo upang bumuo ng bagong army kung kaya brother, gusto raw ba nitong maging chief general ng bagong army na iyon? Ano sambit ni Senior si bagong army na katulad sa Black Arm or Dragon Army? Tama yun, tugon ni Jiang Han, parehong treatment at nurturing lang ang isasagawa niya, ang magiging iba lang ay ang pangalan. Kasabay ng buntong hininga ay idinugtong ni Jiang Han na para naman sa mga recruits, napagpilian na nila ang lahat ng mga city guards subalit hindi pa umabot sa 1,000. Sinabi ni Senior si na wag itong mag-alala, ipaubaya na nito sa kanya ang patungkol sa bagay na iyon, ang Tiandein ay mayroong impluwensyang saklaw ang buong syudad. Brother, lahad ni Jiang Han, ito raw ay napaka-amazing kung ganun kailangan daw na ang kanilang magiging sundalo ay mayroong good moral character, di bali na kung hindi ganoon ka-talented. Syempre tugon naman ni Senior si sabay palm na siya ay aalis na ngayon din. Gayunpaman siya ay pinigilan ni Jiang Han na kiusap, na ipakita muna nito sa kanya ang injury na mayroon ito. Salamat sa concern, tugon ni Senior si gayunpaman alam niya kung gaano kalala ang injury na mayroon siya, ilang taon na ang dumaan subalit, sumabat si Jiang Han na though ang katawan nito ay mayroong napakaraming hidden injuries ang bagay na nagdudulot ng pag-deteriorate ng cultivation nito, ay ang lason. Ito raw ay tila isang snake venom, subalit higit na mas matapang. So sambit ni Senior si So nakikita raw pala nito, nagtanong si Jiang Han, kung alam ba nito ang patungkol sa lason na ito. Oo, tugon ni Senior si subalit ito ay hindi niya kayang gamutin, ikinwento na noon, ang 4 niyang mga brothers ay namatay sa battle na iyon. Siya lang ang bukod tanging maswerteng nakaligtas subalit magmula nun, ang kanyang cultivation ay hindi na naging katulad pa ng dati. Never mind, wag na lang daw nilang pag-usapan pa ang patungkol sa bagay na ito, wag itong mag-alala dahil kahit na ang kanyang lakas ay limitado lang once na matrain niya ang mga sundalo, ang mga iyon ay i-hand over niya rito. Kasabay ng pagdukot sa damit ay nagtanong si Jiang Han kung sino ang nagsabing ang lason na ito ay walang gamot, ano iniisip daw ba nitong panay training lang sa mga sundalo ang ginawa niya habang ito ay mayroong iniinda, siya raw ay hindi ganoong uri ng tao. Umano'y una tanggapin na muna nito ang detoxification pill na ito, then tutulungan niya itong ma-regain ang health nito, siya ay bigyan nito ng 1 buwan at tutulungan niya itong makagawa ng isang specific na antidote, ito raw ba ay mayroong tiwala sa kanya. Sumagot si Senior si na syempre naman idinugtong sa kanyang isip na ang lason na nasa loob ng kanyang katawan ay isang rare poison at sa katunayan, maraming mga doktor mula sa Blood Blade Alliance ang nagsasabing ito'y wala ng anumang lunas. Kung kaya gaano katinding effort ba ang igugugol nito, upang makagawa ng antidote sa loob lang ng 1 buwan. Agad siyang lumuhad, tinawag na commander si Jiang Han, iaalay niya raw ang kanyang buhay dito subalit sinabi ni Jiang Han na iyon ay hindi na kailangan, sapagkat after all sila ay brothers. Kung ganun ipapaubaya niya na rito ang patungkol sa mga sundalong iyon, understood, tugon ni Senior si. Sa sumunod na segundo ay umalis na si Senior si, hasambit naman ni Jiang Han, commander, so superior na raw pala ang tingin nun sa kanya ngayon. Well, ang tunog nun ay nice, subalit mas prefer niyang tawagin bilang husband ng commander. Makikita ang pagdating ni Lord Yan umano'y ngayon lang, ang taong iyon daw ba ay ang boss ng Tiandein. Mapapansing narito na rin maging si Ruzuo'y father-in-law at wifey. Lahad naman ni Jiang Han nang makita ang reaksyon ni Ruzuo, ay napasabing lumalabas na ito ay galit pa rin sa kanya. Nagtanong si Lord Yan kung kailan pa iyon dumating dito, bakit hindi sa kanya ipinaalam, you brat, iyon daw ay hindi isang taong maaari nitong i-offend. Father-in-law, lapit ni Jiang Han, iyon daw ay subordinate niya na, pamamahalaan nun ang isang army para sa kanya. Ang bagong army na iyon ay mae-estasyon sa Black Dragon Camp kasama ng Black Arm or Dragon Army, sa kabilang banda ay mate-train niya na ang kanyang army ng mayroong secrecy, matitiyak pa nila na walang anumang mangyayari doon sa Ice Blue Teardrop Mines. Ahem, ubo ni Lord Yan, hindi na masama, ang ginawa nito ay mahusay. Father-in-law, mariing lahad ni Jiang Han once na matapos siya rito bibisitahin niya ang Yasui City upang maghanap ng suitable buyers, upang may benta ang potion ng Ice Blue Teardrops. Alright, sila raw ay gumastos ng malaki sa pag-train sa Black Arm or Dragon Army, kaya sa pagbabalik niya, titiyakin niyang muling mapupuno ang treasury nito. Very good, tawa ni Lord Yan, well done, don't worry, dugtong ni Jiang Han sa kanyang isip, ang treasury nito ay muling mauubos sa lalong madaling panahon.
Alright, hila ni Ruzu sa kanyang ama, sila raw ay tumungo na doon upang tingnan ang mga hukbo. Alright, lahad naman ni Lord Yan Hanner kung kailangan nito ng dagdag na mga taong makakasama sa pagtungo doon, ito'y pumili lang sa mga bagong recruits. Kasabay ng pagtagas ng luha ay inilahad ni Jiang Han sa kanyang isip na kung sana lang ang kanyang wife ay kasing dali lang na i-place gaya ng kanyang father-in-law ay maging si Xianger ay hindi rin nagpakita, ito raw ay magiging mahirap. Well, sa ngayon, kailangan niya munang unahin ang dapat na unahin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lokasyon kung saan makikitang naruroon si Grandmaster Jiang. Makikitang narito na si Jiang Han, nagpaabot ng pagbati sa kanyang uncle. Sinabi ni Grandmaster Jiang na ipakita nito sa kanya ang dragon form nito, isang bagay naman, na agad na tinalima ni Jiang Han. Alright, lahad ni Grandmaster Jiang, wag nitong pababayaan ang kanilang bloodline, siya na ang bahala doon sa Black Wind hanggang sa siya ay mamatay, ito raw ay maaari nang umalis. Teka lang uncle, sambit ni Jiang Han, gusto niya raw munang ibigay ang bagay na ito, aksidente niyang natagpuan ang librong ito na patungkol sa sword fighting techniques, kailan lang, ito'y maaari nitong tingnan kapag ito ay nagkaroon ng bakanteng oras. Alright, tugon ni Grandmaster Jiang, inilahad ni Jiang Han sa kanyang isip na ito ay isang legendary technique, kaya kapag ito ay natutunan nito, siya raw ay nagtataka kung anong realm ang maaabot nito. Kasabay ng pagtalikod ay idinugtong na sa dalawang taong ito na titingin sa lugar na ito, siguro naman walang anumang mangyayaring masama, hindi raw ba?